Alam nyo ba na mayroon ding territorial conflict ang India at China dahil naman sa mga border dispute? Hindi lamang pala sa Pilipinas nang aagaw o nang aangkin ng teritoryo itong mga inchik na ito. Halos lahat ng kapitbahay nitong mga bansa ay inaagawan ito ng teritoryo, kagaya na lang ng pag-angkin nila sa buong kapuluan ng bansang Taiwan, agawan sa teritoryo sa ilang bahagi ng bansang Bhutan, India, Japan, Vietnam, South Korea, Malaysia, Indonesia, and so on. Mayroon ding malalakas na mga bansa sa Asia, katulad nga ng India at Japan, ang handang tulungan ng Pilipinas sakaling magdeklara ng giyera ang China laban sa ating bansa. Galit na galit nga ang China at sinabihan pa ang mga bansang Japan at iba pa na huwag nang makialam sa tensyon ng Maynila at ng Beijing. Samantala, binigyang diin naman ng India ang kanilang matibay na suporta sa Pilipinas, lalo na sa mga nakalipas na agresibo at brutal na aksyon na ginawa ng China na mas lalo pang nagpataas sa tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, patuloy ang ginagawang panghaharas ng China sa mga kasundaluhan ng ating bansa dahil sa pag-angkin nito sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nilagyan na rin ng China na mga military presence ang ilang bahagi ng karagatang nasa sakupan ng Pilipinas. Kahit pa illegal ang ginagawang ito ng China, sila pa ang may lakas ng loob na gumawa ng mga brutal na hakbang laban sa mga Pilipino. Kasunod nga ng mga agresibo at brutal na aksyon ng China kontra sa Pilipinas, nakakuha naman tayo ng kakampi sa dalawang malalakas na mga bansa dito sa Asia. Unahin natin ang India. Binigyang din ito ang buong suporta ng India sa Pilipinas, lalo na nga sa lumalala na tensyon ng ating bansa kontra sa China. Alam nyo ba na mayroon ding territorial conflict ang India at China dahil naman sa mga border dispute? Sa bahagi ng India, mayroong territorial dispute ang China sa Aksai Chin. Nagkaroon pa nga ng girian ang mga Indian soldiers kontra sa mga sundalong inchik sa kasagsagan ng pandemya noong 2020. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI, sa kasalukuyan nga ay mas pinapalakas pa ng China ang kanilang mga nuclear weapons. Nagdagdag nga sila ng 90 nuclear warheads, kaya naman sa ngayon ay tinatayang nasa 500 nuclear warheads na ang taglay ng bansang ito. Mayroong usap-usapan na ang karamihan sa mga warheads na ito ay nakatutok na sa India dahil ito ang may malaking nuclear arsenal sa mga kapitbahay nito na inaagawan niya ng teritoryo. Ang tanong na nga lamang sa ngayon, kanino ba sa mga bansang inaagawan nito ng teritoryo gagamitin ang mga nuclear weapon na ito? Kung inyong matatandaan, noong January 2022, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng India at Pilipinas ukol sa delivery ng mga makabago at advanced missile system ng BrahMos. Ngayong buwan nga na ito, naiulat ng Naval News na nagsasagawa na ng construction ang ating bansa para sa BrahMos anti-ship missile base sa Naval Station Leovigildo Gantioque sa Zambales. Ang base na ito ay nakaharap sa pinagtatalo ng teritoryo ng West Philippine Sea at nakahanda na nga sakaling umabot sa digmaan ang tensyon na ito. Samantala, nandyan din ang Japan na harap-harapang tinutuligsa at kinukondena ang hindi makatarungang mga aksyon ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo. Fina-finalize na ng Japan at ng Pilipinas ang reciprocal access deal nito sa ating bansa. Ang kasunduang ito ay magbibigay ng karapatan sa mga military troops ng dalawang bansa na magsagawa ng mga kakailanganing mga trainings at drills sa teritoryo ng Japan at Pilipinas bilang paghahanda sa mas lumalala pang ang tensyon kontra sa China. Kamakailan lamang ay dumating naman sa Pilipinas ang mga bagong Mobile Air Surveillance Radar System galing sa Japan na malaki ang may tutulong upang maagarang ma-detect ng ating hukbo ang mga paparating na panganib. Dumating na nga
ang TPS P14ME, isang mobile type long-range surveillance radar sa Camp Aguinaldo sa Quezon City at pinasinayaan ito ni Defense Secretary Gibo Chudoro at ng Japanese State Minister na si Uniki Makoto. Ang surveillance radar system na ito ay ginawa ng Mitsubishi Electric Corporation at may kakayahan nitong makapag-detect ng air and surface target gaya ng mga aircraft, drones, maritime vessels at iba pang threat ayon sa Philippine Air Force. Dahil nga mobile system ito, maaari itong ipwesto ng ating pwersa sa kahit saang area malapit sa West Philippine Sea. Bukod dito, mayroon pang 2 radar system ang paparating sa ating bansa para mas palakasin pa ang ating defense and security sa hinaharap. Samantala, sa report naman ng WAYON mga kabayan, sa kauna-unahang beses mula noong World War II, muling magpapadala ng military forces ang Japan sa Pilipinas para bumuo ng isang matibay na depensang pangmilitar sa kasagsagan ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa. Sa nakalipas na mga araw ay dumating sa Pilipinas ang Japanese Foreign Minister na si Takeshi Iwaya para i-finalize ang mga detalye ng Mutual Defense Agreement ng ating mga bansa. Ang pagbisitang ito ng kinatawan ng Tokyo sa ating bansa ay para pagtibayin ang commitment ng Japan sa mas matibay na strategic partnership ng ating mga bansa. Dito nga ay tatalakayin nila ang mga political, defense security, economic and development growth, cooperation at iba pang mga mutual concerns. Ayon sa report, ang meeting na ito ay nakasentro sa Reciprocal Access Agreement na pinirmahan ng ating mga bansa noong nakaraang taon. Sa kasunduang ito nga ay pinapayagan ang mga kasundaluhan ng parehong bansa na mag-operate sa teritoryo ng Japan at Pilipinas para sa mga joint military exercises sa hinaharap. Ayon sa mga analyst, timing ang kooperasyon na ito ng Pilipinas at Japan at naka-align pa nga ito sa estratehiya ng Tokyo at Washington para mapigilan ang ginagawang pagpapalawak ng China ng kanilang impluwensya sa Indo-Pacific region. Matatandaan na makailang beses nang nagpadala ng mga advanced radar system at mga Coast Guard vessels ang Japan sa ating bansa upang ipakita ang kahandaan nito na sumuporta sa Pilipinas para labanan ang mga panganib na idinudulot ng China. Para sa Tokyo, sobrang importante ang alyansa na ito dahil katulad ng Pilipinas, mayroon din itong security concerns at ito nga ay dahil din sa kasuwapangan ng China. Sa pagpasok ng taong 2025, nagsagawa agad ng naval exercises ang China malapit sa Okinawa na nagbibigay ng panganib sa Japan. Bukod sa Pilipinas, nakipag-ugnayan na rin ang Tokyo sa mga bansang Indonesia at Taiwan upang palakasin ang kanilang strategic ability para ma-counter ang ambisyon ng China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel.